Okay, may inihanda ka para sa atin ngayon na isang sulatin na sa totoo lang, medyo sumakit ang ulo ko, pero in a good way, no? Yung ganong klaseng sakit ng ulo. Oo. Ang tanong kasi parang ang simple lang sa simula, bago pa man isinilang si Jesus, bago pa naging tao ang anak ng Diyos, nagpakita ba ang Diyos sa mundo? Sa langit, sa paraan na nakikita. Parang simple, di ba? Sobra. Pero habang binabasa ko yung mga argumento, parang, wow, binubuksan ito ang isang malaking theological na palaisipan. Tara, himayin natin to. Sige, sige. At para masimulan, kailangan muna nating ilatag yung pundasyon, di ba? Kasi itong source mo, may nilalatag siyang dalawang ideya na parang magkasalungat. Okay, ano yung una? Una, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Omnipresent. Walang hanggan. Sinasabi pa nga na lahat ng bagay, yung buong universe, ay nasa loob niya. Bali, hindi ka makakatakas sa presensya niya. Gets. Yung tipong kahit saang sulok ka ng kalawakan, magtago, andun pa rin siya. Malinaw. Ano yung pangalawa na parang kasalungat nito? Ito na nga yung nagbibigay ng tensyon. Sinasabi rin ng kasulatan, partikular sa Exodus, na walang sinumang makakakita sa akin at mabubuhay. Ah, yan. Ibig sabihin, yung direktang presensya ng Diyos, yung kanyang dalisay na esensya, ay nakamamatay para sa mga nilalang na hindi perpekto o may kakayahang magkasala. So paano magkakatugmayan? Paano siya omnipresent pero hindi niya winawasak ang lahat ng nakakakita sa kanya? Eksakto. Diyan umiikot ang buong diskusyon. Okay, okay. Yan yung tension. Omnipresent pero deadly. Malinaw. Ngayon, inilatag ng source mo yung apat na posibleng sagot, no? Kung sino, kung mayroon man, ang nagpakita bago ang pagkakatawang tao. Unahin natin yung una. Sige. Parehong nagpakita ang Diyos Ama at ang Diyos Anak sa kanilang trono sa langit. Ito yung mga eksena na nababasa natin sa mga aklat, di ba? Yung nakaupo ang Diyos sa trono, napapaligiran ng mga anghel. Oo, yan yung classic image. Pero dito agad, pumapasok yung problema base sa premise natin kanina. Paano? Kung ang mga anghel sa langit ay may kakayahang magkasala, at alam naman nating meron kasi may mga nagrebelde, di dapat nawasak na sila noong sandaling makita nila yung Diyos sa trono. Oo nga, no? Kung yung presensya ng Diyos ay nakamatay sa hindi pa perpektang nilalang, yung pag-upo niya sa trono sa harap nila, parang isang malawakang sakuna sa langit, hindi isang paghahayag. Sandali lang para magets ko. Ang pagkataong tao ni Kristo ang solusyon sa problema ng kasalanan. Pero itong unang pananaw parang sinasabi na nagpakita na ang Diyos bago pa malutas yung problema. Oo, Kumbaga, ginamit na nila yung gamot bago pa man ma-diagnose yung sakit. Tama ba yung analogy ko? napakagandang analogy nan. Eksakto. Parang nauuna yung epekto sa sanhi. Sinasabi ng source na ang direktang pagharap sa Diyos ay magiging posible lamang pagkatapos alisin ang kasalanan at kamatayan. At yun mismo yung misyon kung bakit naging nilalang ang anak. So, hindi siya logical. Parang hindi tumutugma sa lohika ng buong plano, di ba? Okay, gets ko yung problema sa unang pananaw. Pero baka may iba pang paraan. Paano kung hindi silang dalawa? Ang ikalawang hiw daw sa source mo ay ang ama lang ang nandoon. Masasolusyonan ba nito yung mass destruction event na sinasabi mo? Hindi pa rin eh. Kasi yung problema, hindi naman sa bilang ng persona ng Diyos na nandun. Ang problema ay yung mismong pagkahantad sa banal na esensya. Ah, so kahit ama lang? Kahit ama lang, yung nakamamatay na epekto, pareho pa rin. At may dagdag pang tanong yung source. Bakit naman makikita ng mga anghel ang ama, pero hindi ang anak, kung sila naman ay iisa sa kalikasan? Parang artipisyal na paghihiwalay. Sige, malinaw. Parehong problema, ibang character lang. Ngayon, punta tayo sa pangatlo. At ito, para sa akin, yung pinaka-interesante kasi ito yung pinakamadalas nating marinig. Oo, ito yung popular. Yung Diyos anak lang ang nagpakita, hindi ang Ama. Marami ang naniniwala na yung anghel ng Panginoon o yung Diyos na nakausap ni Abraham, ni Moses, ay si Kristo na yun bago pa siya maging tao. Ito na siguro yung tama. Alam mo ang nakakagulat, hindi pa rin ayon sa pagsusuri ng source mo. Bakit? At may ibang anggulo yung ginagamit dito para ipakita yung problema. Ang tanong ay ito,
Kung ang anak ay nakaupo na sa trono bilang hari, na naghahari sa lahat bago pa man siyang maging tao, bakit kailangang pa niyang lisanin yung trono at magkatawang tao para lang mananahan yung kapangyarihan na yon? Teka, paano yon? Medyo nalito ako. Sige, ganito. May binabanggit yung source na sikat na talata, Pilipos 2. Sinasabi doon na si Kristo ay nagpakumbaba sa pagiging tao, sumunod hanggang kamatayan, at dahil dito, siya ay itinampok o itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan na higit sa lahat. Ah, Ang punto ay, yung kanyang pagtataas ay resulta ng kanyang pagpapakumbaba. okay. Yun gets ko na. Kung siya na yun ang hari sa simula pa lang, bakit kailangan palang dumaan sa buong proseso para lang makuha yung isang bagay na nasa kanya na? Parang, Redundant, di ba? oo, redundant. So sinasabi ng source na yung paghari niya pagkatapos siyang mabuhay muli ay isang bagong titulo, isang karapatan na napanalunan niya bilang isang nilalang na nagtagumpay? Eksakto, isang paghari na napanalunan niya bilang kinatawan ng mga nilalang, kumbaga bilang huling Adan. Kung hari na siya sa ganoong paraan, in the first place, parang nawawalan ng konting bigat yung buong kwento ng pagpapakumbaba niya. Grabe, ang galing ng logic. So kung mali yung unang tatlo, hindi pareho, hindi lang ang ama, hindi lang ang anak, anong natitira? Yung huli, yung pang-apat, na walang sinuman sa kanila ang direktang nagpakita. Ayun. Pero paano yan? Paano yung lahat ng kwento sa lumang tipan na nakita at nakausap daw ng mga tao ang Diyos? Parang sinasabi nung source mo na mali lahat yon? Hindi naman sa mali, kundi kailangan lang ng tamang interpretasyon. At oo, ito nga ang pananaw na pinapaboran ng source mo. Ang solusyon sa dilema natin kanina, yung omnipresent pero nakamamatay, ay ito. Ano? Ang Diyos ay puno sa langit at lupa, pero siya ay kusang nagtatago. May isang talata sa Isaías na nagsasabing, tunay na ikaw ay isang Diyos na nagkukuble. Isang Diyos na nagtatago. Nagtatago siya hindi dahil ayaw niya sa atin, kundi para protektahan tayo mula sa kanyang kaluwalhatian. Okay, kung ganun, sino o ano yung nakita ni na Abraham, Jacob at Moses? Multo ba yon? Hindi naman. Ang paliwanag na inilalatag ng source ay hindi ang esensya mismo ng Diyos ang nakita nila. Ang nakita nila ay isang kinatawan, isang anghel na isinugo sa pangalan ng Diyos. Isang sugo. Oo, yung tinatawag na anghel ng Panginoon, nagsasalita siya bilang ang Diyos, dala-dala niya yung otoridad ng Diyos, pero hindi siya yung Diyos mismo sa kanyang kabuuan. Parang isang ambassador na may full diplomatic authority. Kapag nagsalita siya, parang yung hari na ang nagsalita, pero hindi siya yung hari. Perpektong analogy yan. Tapos, may isa pang konsepto na dinadagdag, yung source, yung pagkakaiba sa pagitan ng presensya ng Diyos at ng pangalan ng Diyos. Paano yun? Sinasabi sa lumang tipan na inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan sa templo sa Jerusalem. Yung pangalan na yan, kumakatawan sa kanyang otoridad. At doon siya nakikipag-ugnayan sa mga tao sa isang ligtas na paraan. Kumbaga, paraan para maging present siya nang hindi niya sinusunog yung buong lugar. Wow! So, may mga layer pala. May mga kinatawan, may manifestasyon ng pangalan niya. Kung laging nakatago ang Diyos sa likod ng mga ito, paano siya lubusang makikilala ng mga nilikha? Dito na pumapasok yung pinakamalaking event. Ang pagkakatawang tao. Diyan na nga, ito yung tugatog. Ito yung pinakamahalagang punto ng buong argumento ng source mo. Ang tunay, yung hindi na nakatago na pagpapakita ng Diyos ay naganap lang ng ang ikalawang persona ay naging isa sa mga nilalang. Okay. At yung paboritong talata na ginagamit dito ay Juan 1:18 at napakalinaw nito. Walang sino mang nakakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak ang siyang nagpakinala sa Kanya. Walang sino mang nakakakita kailanman sa Diyos. Period. Grabe, parang sinasampal niya yung unang tatlong pananaw. Kinukonfirma nito na lahat ng nakita nila noon hindi yung direktang esensya ng Diyos. Tumpak. At ayon pa sa source, kaya pala yung pangalang Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos ay ipinahayag lang ng isinilang si Kristo. O nga no? Ipinapahiwatig nito na bago yun, yung pagsama ng Diyos ay iba.
isang presensya na nakatago o sa pamamagitan ng ambassador. Pero nang dumating si Kristo, yun na, literal na walang filter, kasama natin ang Diyos. Kaya pala nung sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Yun na ding pinaka-high definition na pagtingin sa Diyos na posible para sa isang tao. Yun na yun. Hindi na sa pamamagitan ng anghel o kangalan sa templo. Eksakto. Ang pagiging nilalang ng anak ang naging tulay, isang perpektong solusyon sa dilema. Sa wakas, ang mga nilalang ay nakatingin sa isang nilalang na siya ring Diyos. Sa pamamagitan niya, nakita nila ang Ama sa isang anyo na kaya nilang tanggapin. Nang hindi sila nawawasak. Oo, nang hindi sila nawawasak. Isang paghahayag na nakabalot sa biyaya, hindi sa nakamamatay na kaluwalhatian. So may isang malaking kwento pala ito, isang narrative arc, no? Mula sa pagtatago, sa pagpapadala ng mga ambassadors, hanggang sa pagdating mismo ng anak bilang tulay. Ano ang huling kabanata nito? Ano yung kabuuang plano ayon sa dokumentong to? Maganda yung term mo, isang narrative arc. Ang inilalatag na timeline sa source mo ay ganito. Ang anak sa kanyang papel bilang isang nilalang na hari, yung huling Adan na nagtagumpay ay maghahari hanggang sa mapuksa ang lahat ng kaaway. Lahat ng kaaway. Kasama na rito ang lahat ng masasamang kapangyarihan at yung pinakahuling kaaway na ayon sa Biblia ay ang kamatayan. So may takdang panahon ng paghahari kung saan nililinis niya ang buong sanglilika. Isang grand cleanup operation, kumbaga. Oo, parang ganun. At pagkatapos niyan, at heto ang isa sa mga, para sa akin, pinaka-nakakagulat na bahagi ng teksto. Ano yun? Isinasaad sa 1 Corinto 15:28 na kapag napasuko na ang lahat sa ilalim ni Kristo, ang anak mismo ay magpapasakop sa Ama upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Wow! Teka, ang anak mismo ay magpapasakop sa Ama? Akala ko ba ang buong punto ay ang paghahari niya magpakailanman? Ibang-iba yan sa karaniwang paglalarawan sa kanya. Iba, di ba? Anong ibig sabihin niyan para sa pagladyos niya? Nabawasan ba siya? Ipinapaliwanag ng source na hindi ito nangangahulugang mas mababa siya. Ang kanyang pagiging nilalang, ang pagiging nilalang niya at pagpapasakop ay isang partikular na misyon sa loob ng espasyo-panahon. Isa itong role na ginampanan niya. Isang role. Oo, para sa kaligtasan ng mga nilikha. Kapag tapos na ang misyon, kapag nalinis na ang lahat, ibabalik niya ang kaharian sa Ama at babalik siya sa kanyang original na katayuan ng pagiging ganap na kapantay ng Ama. So yung pagiging under sa Ama ay tungkol sa role niya bilang tao at manunubos, hindi sa kanyang esensya bilang Diyos. Tama. Isang pansamantalang pagpapakumbaba para sa isang walang hanggang layunin. Pagkatapos ng misyon, balik siya sa dati. Ang galing! Ganun nga ang pagkakalatag ng argumento. Hindi ito permanenteng pagbabago sa Trinidad, kundi isang natatanging yugto sa kasaysayan ng kaligtasan. Okay, sige. Subukan nating buuin lahat. Ang buong argumento mula sa source mo ay ito. Ang kalikasan ng Diyos, yung walang hanggan, ay sobrang tindi na hindi ito kayang direktang makasalamuhan ng isang nililang na may kasalanan nang hindi ito nawawasak. Oo. Ang solusyon, para protektahan tayo, nagtago muna ang Diyos. Nakipag-usap siya sa pamamagitan ng mga kinatawan ng kanyang pangalan. Tapos, isinugo niya ang anak bilang isa sa atin para maging perpektong tulay sa pamamagitan ng isang nilalang. Sa wakas ay nakita natin ang Diyos sa paraang hindi tayo mapapahamak. Yan na mismo ang buod ng lohika. Isang napakagandang solusyon sa isang napakalalim na teolohikal na problema. Pero, bago tayo tuluyang magtapos, may iniiwang isang huling palaisipan ang source para pag-isipan mo. Oh, sige, pakinggan natin. Isang bagay na nagpapakita na hindi pa tapos ang misteryo. Okay? Sinasabi rito, kahit nasa hinaharap kapag napuksa na ang kasalanan at kamatayan, at yung anak ay bumalik na sa pagiging kapantay ng Ama, hindi pa rin daw tiyak kung ang mga nilalang ay direktang makikita ang Diyos Ama. Ha? Teka, bakit? Akala ko ba ang problema lang ay ang kasalanan? Kapag wala na yun, dapat okay na lahat. Kasi may isa pang hadlang, kumbaga na hindi nawawala, yung pagiging may hangganan. Finite.
Oo, yung pagiging finite, ang mga nilalang kahit perpekto at walang kasalanan ay mananatiling umiiral sa loob lang ng limitasyon ng espasyo at panahon. Ang Diyos naman ay mananatiling infinite, walang hanggan, higit pa sa lahat ng dimensyon. Oo nga. Kaya ang tanong na iniiwan ay, sapat ba ang pag-alis ng kasalanan para tuluyang tawirin yung walang hanggang agwat sa pagitan ng manlilikha at ng nilikha? O mananatili ba ang tanging baraan para makita ng may hangganan ang walang hanggan ay sa pamamagitan pa rin ng anak, na siyang perpektong tulay na nag-uugnay sa dalawang realidad na yon? Isang tanong na nagpapakita na kahit sa kawalang hanggan, may misteryo pa ring matitira.